Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga iskriba, dumating mula sa Jerusalem. Inalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi manatili ang kaharian yon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi manatili ang sambahayang yon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna siya ng taong yon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi nila ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus na sa labas ng bahay at ipinatawag siya noon. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Aning ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ikasampo na po tayo na linggo ng karaniwang panahon sa taon B ng ating pagdiriwang. At ang ating pong paksa, kung inyo pong napansin, ay ating napakinggan ngayon sa ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 20 hanggang 35. At ang pinakahuli na versikulo 35 ay sinasabi ng ating Panginoon,
Ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang tema po, ang paksa ng ating linggo ngayon, kalooban ng Diyos. Ang atin pong bagong tipan o New Testament, hindi po nakasulat original sa Latin. Nakasulat po ito sa luma na Grigo, na ang tawag ay Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ganito po ang pagkasabi sa verso 35, kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Marcos. Telema tu Theo. Telema, kalooban. Na nasali naman sa Latin, voluntatem Dei. Voluntatem, kalooban, Dei, Diyos. Pero dahil ang ating Panginoon ay isang Hudyong Hebreo, sa lumang Hebreo, tatlo po ang salita tungkol sa kalooban ng Diyos. May kaiba-iba po ang paggamit. Mitzvah ay ang kalooban ng Diyos sa pagsunod sa kanyang mga utos. Mayroon pong 10 utos. Ang tawag po diyan, mitzvah. Pangalawa, ratson. Ito yung kalooban ng Diyos na ikaw ay nabigyan ng biyaya ng Diyos. Kaya, ratson. At ang isa ay lev. Lev, nasa puso mo ang kalooban ng Diyos. Ang iyong pagtalima sa Kanya ay isinasa puso mo. Ang tawag doon ay lev. Tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon sapagkat itong tatlo na salita tungkol sa kalooban ng Diyos ay ating po makikita sa ating mga pagbasa kung inyo pong napansin. Ang unang pagbasa natin ngayong taon B ng ika-10 na linggo sa kanilang panahon ay mula sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, verso 9 hanggang 15. Ito yung panahon na natukso ang unang mga tao. Ang unang tao ay pinangalan ng Adan at Eva. Mula po sa salitang Hebreo, Adama, hinango mula sa lupa. Eva, ang ibig sabihin ng Eva, ay version ng Aba, ibig sabihin ina. Siya ang ina. At ang demonyo, pagkahusay ng demonyo, ay pumasok sa isa sa mga nilikha na ahas at kinumbinsi si Eva na kakanin yung pinagbawal na bunga ng kahoy ng kaalaman tungkol sa kasamaan at kabutihan. At ipinasa ito kay Adan. At dahil dito, nakita nila ang kanilang kasamaan. Parang hubad sila sa harap ng Diyos. Kaya nagtago sila. Kaya tinanong ng Panginoon, bakit nagawa nila? Nagtuturuan isa't isa, parang sounds familiar sa atin na magturuan sa isa't isa. Iba ang sisihin. Sabi ni Adan, dahil sa babae. Sabi ng babae, dahil sa ahas. Kaya silang lahat ay sinasabi ng ating Panginoon, ito yung ating marinig sa ating unang pagbasa. Genesis Kapitulo 3, verso 15, na sinabi ng Panginoon, magkaroon ngayon ng pagkatunggali ng lahi ng babae at ng lahi ng ahas. Ang mga lahi ng ahas, yun yung mga tao na laging nagmumura, may bisyo, nagsusugal, masama ang pag-iisip, mga kurakot. Yun yung mga lahi ng ahas. Yung lahi ng babae, ito yung nagkasala pero nagbalik loob. At dahil sa grasya ng Panginoon ay pinapatawad, ito yung lahi. Hanggang nagkaroon ito ng lahi ng Mahal na Birhen Maria na kung saan ang lahi ng Mahal na Birhen Maria ay kalinis-linisang lahi at ito ay tumatalima sa kalooban ng Diyos upang
atin pong may angkop ang sinasabi sa ating Salmo 129, versikulo 7, nagsabi, na sa piling ng Panginoong Diyos ay nariyan ang kanyang pag-ibig at pagtubos. Kaya sa ating pangalawang pagbasa, sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Korinto, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang versikulo 13 hanggang kapitulo 5, versikulo 1, ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, na kung saan hindi na po sila dapat na manghina ng loob gaya ng sinasabi ni San Pablo, bagkos ang kanilang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagsunod, upang ang kanilang pag-iisip, ang lampuso, ay mapunta o masentro hindi sa mga bagay-bagay na makikita dito sa mundo, bagkos sa hindi makikita, na kung saan ang mga laman natin sa lupa, ang mga tinitirhan natin sa lupa na ito ay nasisira, mayroon po tayong tahanan. Mayroon po tayong pagkatao na hindi nasisira magpakilanman sa kalangitan. At ito yung kaligtasan na bigay ng ating Panginoon. At siya sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 3, nagtuturo, pero iba ang dating ng mga tao. Una, ang kanyang mga kamag-anak, sinasabi, naniniwala sila na may nagsabing mga tao, ibang mga tao na walang ibang ginagawa, yung magbantay lang sa kanilang kapwa, at kung yung kapwa nila gumawa ng mabuti, kung ano-anong minamarites nila, nasiraan na ng bait. Tapos yung mga eskriba nagsabi, wala, nainalihan siya ng demonyo. At kung ano-ano pa mga sinasabi. Kaya ating Panginoon nagsabi, kung ang nasa demonyo siya at nagpalaya siya, pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo, di wala na sa ng demonyo, dahil kapag kamalaban-laban ang demonyo, ito ay wala na. Pero sinasabi ng ating Panginoon na noong kaunin siya ni Santa Maria at kanyang mga kamag-anak, dahil nasa labas, kaunin na siya. At sinasabi niya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sinasabi niya, yung tumatalima sa kalooban ng Diyos. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Parang hindi makatanggap yung iba. Hirap talaga. Pero, ganon, at kung sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, pumalakpak ng malakas sapagkat tayo po ay biyayaan ng ating Panginoon sapagkat mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos at dahil dito kinakailangan tayong tumatalima sa Kanya. Ang pagtalima ay una, pagsunod sa Kanyang mga utos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus kapitulo 20 at Deuteronomy kapitulo 5, yung 10 utos. Pangalawa, ito po ay ang ating pagpasalamat lagi sa mga biyayang natanggap sa ating Panginoon. Ratson, kalooban po yan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon na nagbubuhos sa atin, nagbigay ng biyaya na kahit hindi natin ito pinapansin. At pangatlo, naway sa puso natin, maghahari ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.